Ito yung design ng ano boss, ng terrain. Yan o. Yan, nakapaikot yung bulubundukin. Yan siya nakapaikot. Pagdating mo dyan sa unahan, may bundok din. Yan. Yan, ito patag. Patag siya. So dyan man nakapaikot, may bundok yan dyan nakapaikot. Pero mababa lang siya. Yan. Dyan yung kawayanan. Doon yung may sign. 1920. Tapos yun yung malaking kahoy. Okay, so sa area ni Kate-Eds ay mayroon na po kaming initial kung saan po siya mag-umpisang maghukay, no? According po sa mga nakikitang markings. And then unang-una mga Kate-Eds, talagang napaisip po ako kasi 1920, napaka-advance po yung paglagay ng markings na yan, no? Paglagay ng date, no? Kasi naka-dated 1920. Mayroong buwan at pitsa. Ngayon, naisip ko na mayroon pala silang advance party talaga dito sa atin. May advance party yung mga Japanese. So, maaring kung hindi man yan galing sa nakaw yung nakalibing dyan, or mga kayamanan na nakulimbat nila dahil sa gira at nadala dito sa Pilipinas, ay posible din yan na bago pa yung mga naganap yung digmaan ay mayroon silang itinagong kayamanan kasi nagmamining din sila, no? So, yan po ay isa sa malaking posibilidad, no? So, napakagandang markings at dahil sa mga markings, napagtanto ko po na ito po talaga ay isang Japanese markings. So, hindi pa kasama ang mga Koreano dito, no? At saka tumugma po yung mga ibinigay ko na mga kahulugan. Dahil ang unang nakita ko dito ay sa south po yung digging spot at naging tama po, no? Sa south, at yung may dalawang guhit na pahiga at patayo ay nabigyan din natin ng kahulugan po yon. So in suma total, mayroon na pong initial na digging spot, no? So tingnan na lang natin kung anong update ni Kate-Eds dito. So isang magandang marker at magandang mga markings na nakikita.